Sir, magandang hapon po. Magandang hapon po naman. Yes. Kayo po ba ay kasal? Tama ba? Opo ma'am, kasal kami. Kasal kayo. At ilang taon na po kayo nagsasama? 12 years. 12 years. May anak po kayo? Meron isa. Ilang taon na po ang anak ninyo? 12 years din po ma'am. Kailan niyo po huling nakausap itong misis niya, sir? Yung nakausap ko sa ma'am, yung pag-uwi niya yung July 22. Ngayong taon lang po. O ngayong taon lang po ma'am. O, tapos ano pong sinabi niya na umuwi siya? Dito niya ba sinabi na Hindi, yung ayaw na niya? pag-uwi niya July 22 ma'am, hindi ko alam yung umuwi pala siya. Mm. Nagtanong lang ako sa kasama niya doon, may kasama siya doon sa Hong Kong, yung isang bahay din. Mm. Tinanong ko, kumusta yung asawa ko? Sabi ng kasama niya, hindi mo pala alam, umuwi siya ng Pilipinas. Nandito na ako sa Pilipinas, 3 araw na daw siya sa Pilipinas. Tapos yun, tinawagan namin siya. Tinawagan namin yung asawa ko doon sa account ng anak ko, yung cellphone ng anak ko ginamit. Yun ang pagtawag namin, ang sabi niya, nandun pa daw siya sa Zamboanga lang daw siya nag-stay. Taga saan ba kayo, sir? Taga Zamboanga, Sibugay. Zamboanga, Sibugay. Siya ay nasa Zamboanga City. Oo. Sino po ang nasa Zamboanga City? Hindi, sa kanya daw kaibigan, pero hindi niya sinabi kung sino ang pangalan niyang kaibigan. Mm. Tinanong siya ng anak niya, bakit hindi ka dumiretso? Mm. Kasi may bahay naman tayo. Ano sabi niya sa anak niya? Sabi niya, hindi pa daw siya uuwi agad, doon pa daw siya mag-i-stay, kaya may problema daw siya. Mm. Yun, nagtaka na ako kung ganun. Pag-uwi niya doon sa amin, tinanong ko na siya. Tagal niya, hindi siya sumasagot kasi sabi niya, nandun lang daw siya sa kaibigan niya sa Zamboanga. So, nung pag-uwi niya sa Sibugay, sir, anong napag-usapan ninyo? Ito naman, nag-aaway kami kasi yun, tinanong ko sa kanya kung bakit hindi siya umuwi agad. Kasi yung July 30, ma'am, birthday yun ng tatay niya. Sabi pa nga niya ng kaibigan niya doon kasama niya doon sa Hong Kong, i-chat ko yung asawa mo na uwi tayo na walang pera. Sabi daw niya, huwag na i-chat kasi isa-surprise ko lang sila. Paano kayo naghiwalay, sir? Paano mo nalaman na may lalaki na pala siyang iba or may kinakasama na siyang bago? Yun na ma'am, yung pagbalik niya galing ng Pilipinas ma'am, pag-uwi na niya ng Hong Kong. So bumalik na siya ng Hong Kong. Oo, pagka-August. Tsaka mo palang August. nalaman. Pero iba na yung inala ko ma'am, pero wala pa akong ebidensya na ganun. So nung nasa Sibugay siya, sir, habang nasa Zamboanga City at nasa Zamboanga Sibugay, hindi niya sinabi at all sa'yo? Wala siyang sinabi? Hindi niya sinabi sa akin na may kasama niyang lalaki. Okay. Pero bago siya umalis, sir, nanghinala ka na ba? Meron ka na bang nakitang ebidensya or mga ka-text ba niya? Paano mo nalaman? Wala pa ma'am. Yung kuan lang ma'am, nahinala na ako kasi dati, yung hindi pa kami palaging nag-aaway, yung cellphone niya, pag-uwi niya sa bahay, hindi na niya kuan. Pag-uwi na niya ngayon, palagi na niya bit-bit yung cellphone niya. Tapos palagi na siyang nasa malayo, nagdadala na siya ng headset. May mga, kumbaga may mga kausap na sa malayo labas. na siya. Diyon ako nahinala. Tapos wala lang akong picture. Sabi pa nga niya sa akin, yung lumabas na yung picture na yung binigay niya sa aking balanding kabit. Sabi ako, pupunta ako kang Sir Tulpo. Tinawanan pa niya ako kasi wala daw akong sapat na ebidensya. Hindi daw yung sapat. Hindi, tatawanan lang daw ako kasi picture lang daw yan. Wala daw yung sa kama daw sila. May kaibigan siya doon sa Hong Kong, ma'am. Pwede always yung tawagan niya, ma'am. Lahat yung ebidensya nandiyon sa kanya, lahat. Close friend niya yun. So alam nung kaibigan alam niya, na may bago talaga siyang kinakasama. At lahat ng mga doon sa Hong Kong, ma'am, taga doon sa amin, Sibugay, alam lahat. Okay. Always Before ba siya tawagan. umalis, sir, pa Hong Kong? Like, kailan pa ba siya nandoon? Tagal na, ma'am. Mga 5 taon na siya pabalik-balik. Okay, so sa 5 taon na yon, wala kayong naging, kumbaga, alitan na talagang kayo ay hantong na sa hiwalayan, wala pong gano'n? Wala, ma'am. Dati, ma'am, nag-aaway kami doon. Dati, yung laki din yan. Kasi dati, yung panahon pa yon ang COVID. Tumatawag ako sa kanya, palaging busy yung cellphone niya. Tapos, ang katawag pala niya, yung lalaki, yan ang lalaki. So kumbaga dati pa, kahit nung nasa Hong Kong pa siya, alam mo na meron siyang kausap na ibang lalaki. Yan ang lalaki, ma'am. Tapos niya, sinabi niya sa akin, kaibigan lang daw. Kaibigan lang daw sila. Okay. Magandang hapon po, Ma'am Bernalyn.
Yes po, ma'am. Ano po ang masasabi niyo dito, Ma'am Bernalyn? Hindi po kasi totoo yan, ma'am eh. Puro ano na lang po niya yan. Sabi niya, ma'am, Kasi edit daw. Ayoko na ko po kasi sa kanya eh. Kaya sinasabi niya po ng ganyan. May nakita kasi kaming mga pictures, dala-dala po ni Sir Ralph, may litrato po kayo, kasama niyo po yung lalaki na allegedly ay ex niyo din daw po at matagal niyo nang kinakausap. Meron pa po yung nakahubad kayo sa may kama. So ano Hindi naman po yan, hindi po yan nakahubad eh. Sa taas lang po yan na hinubad niya. Pero hindi po kami nakahubad kasi marami po kami niyan. Marami kami yan kasi naginuman sila. Ma'am Bernalyn, regardless, nakahubad pa rin po si Sir, tama? Si lalaki po. Yung taas po. Oo, pero nakahubad po siya. Yung taas nga po. Okay. Oo nga, nakahubad siya sa pantaas. Pero ikaw ay may asawang tao, ma'am. Hindi po ba nung time na yan, ikaw ay may asawa? Yes po, pero April ko pa sinabing ayoko na. Oo nga, Ma'am Bernalyn. Pero bakit ka tumatabi sa isang lalaki, alam mo na ikaw ay may asawa, na hindi mo naman asawa yung katabi mo? Kaya nga po, pero wala na po kami eh. Wala na po kami ng asawa ko eh. Wala. Ma'am, kayo po ay legal na kasal, tama legal, po ba? okay po, ma'am. Legal po kayo Yes nakasal, po. ma'am. So bakit po ginagawa ninyo yun? Ayoko na po kasi. Hindi naman po maaari, ma'am, na porket ayaw na ninyo ay kayo po ay maghahanap na lamang po ng ibang lalaki. Hindi po ba? Meron po tayong proseso na pinagdadaanan para po ma-dissolve ang inyong kasal dahil sa mata po ng batas, kayo po ay kasal na dalawa. May asawa din yan, ma'am. Lalaki. May anak. Karapatan po ng mister ninyo na si Sir Ralph na magreklamo dahil kayo po ay kasal sa Pilipinas. May negosyo pa din yan, ma'am. Binigyan niya negosyo. Hindi, wala naman po kasi kami dati po, Alam, ex ma'am. po yan, pero wala Saglit na po kasi lang. ngayon. Nag-picture, marami po kasi kami niyan, marami, tapos nag-picture lang, tapos may kakontak kasi kaming friend namin dyan, kaya pinaano lang namin na ganyan yung picture. Ma'am, alam niyo po ba na yung litratong yun ay nakita na rin ng inyong anak na 12 years old? Opo. Oh. Yung anak niyo, minor de edad, nakita yung litrato ninyo na nakahubad yung lalaki sa pantaas. Sabi ninyo, nakahubad ng pantaas. Oh, hindi po ba kayo naaawa sa anak ninyo at gano'n ang kanya nakikita? Hindi, naawa naman po, pero ayoko na kasi hindi naman ako pwede din mag-stick din sa asawa ko kung ayoko na. Ma'am, tama naman po. Kami naman po, hindi din naman kami namimilit. Of course, Kaya kung nga po. kayo po ay desidido na makipaghiwalay na sa inyong asawa, wala naman pong kaso doon. Pero karapatan din po ni Sir Ralph at ng inyong anak na malaman ang katotohanan at dahil sila po ang inyong pamilya, hindi niyo po dapat yan ginagawa kahit po sa social media, di ba? Kaya po, hindi naman po kasi yan dapat kasi kung hindi lang po yan siguro pinasa ng friend ko, na pinasa-pasa nila, hindi naman po yan siguro makukuha. May close. Sabi ko, bakit ginawa niya sa akin ang ganyan? Kasi umuwi na siya, tumawag yung anak sa kanya, pinagsinungalingan pa niya ang anak niya kasi umuwi siya July 22, sabi niya nandun pa daw siya sa Hong Kong. Yun pala, nandun na pala siya sa kanyang, sabi niya, amiga ba kanya niya yun, sa Zamboanga, pero nasa Manila na pala siya doon. Hindi ko sinabihan kasi gusto ko muna magano eh. Kasi sa mga panuloko din niya sa akin. Oh, niloko mo lang din naman pala, sir. Anong bang- panuloko ko sa'yo? Oh, lahat ng naipundar, lahat na wala. Lahat na ipundar, may bahay tayo. Lahat ng gamit, nandyan. bahay lang. May lupa tayo nung nabili sa yung ibang pera. Nandiyon sa nanay, yun sa lupa, kapalit ng lupa. Nandun sa nanay mo. Ano pa? Oo. Ano ba talaga yung Ang sapat na sweldo mo dyan? dami kong naipundar tapos wala. Kasi wala. Kaya nga sinabi ko ayoko na eh. Gusto ka, naghanap ka ng pera, gusto hanapin mo yung pera mo, nandyan naman yung lahat sa bahay. May mga gamit tayo. Okay. Kasi nagsusugal ka dyan sa Hong Kong dati. So, Ma'am Bernalyn, ang dahilan mo bakit mo iniwan si Sir Ralph at sinasabi mong ayaw mo na dahil niloko ka niya sa pera. Opo. Ano Lahat pong ng ginawa? naipundar ko, parang lahat nawala. Lahat. Pina-invest ko siya ng mga kung ano-ano para lang kasi wala siyang trabaho eh. Alam mo naman yun eh. Anak, Tapos lalo pa sa sugal. Binabantayan ko yung binabantayan ko yung anak natin. Okay. Sir, lahat daw ng pinundar ni Ma'am Bernalyn ng 5 taon sa pagiging OFW, iwinaldas mo sa Yung pagsusugal. naiwan lang yung Hindi, bahay, hindi, yun ma'am. lang. Kasi kung hindi pa kami Alam ng niya, bahay, alam wala. niya ng mga Pati yan, auntie niya. siguro wala. Oh, so Kasi saan mo kasi dati, sir, ma'am, yung pera? May yung ininvest niya pina-invest niya sa akin yung
may manukan kami yung paitlugan. Tapos, Ano nangyari sa manukan, sir? Hindi Hindi nagtagumpay? nagtagumpay kasi maliit lang yung mga itlog ibibigay Mm. sa manok. Tapos palagi ako bumibili ng mga pagkain, mahal yung isang sako. Mm. Hindi sapat yung income ng manok para makaipon ako. Bukod sa manukan, asaan mo pa ininvest yung binigay niyang pera? Para marinig ni Ma'am Oo. Bernalyn kasi yun ang pinagdududahan niya sa'yo eh. Tapos yung pera yun talaga ma'am, tapos nagpa 5-6 kami katong dati, yung ibang pera. May bumalik naman, may naipundar bumalik konti, ka. pero may pinabayaran man naman niya sa akin yung mga sasakyan namin badya. Yung may pinabayaran siya. Hindi yun totoo, ma'am. Kasi buwan-buwan ako nagpapadala ng bayad. Sir, may trabaho ka ba ngayon? Wala, na pa ma'am, nagnegosyo ako sa Zamboanga ma'am. So simula Ngayon pa yan, naging... ma'am. Ngayon, 1 week pa siguro yan. Pero simula na naging OFW si Ma'am Bernalyn, hindi ka na nagtrabaho. Nagkuha lang ako ng tricycle, nagbabiyahe lang ako ng motor ma'am. Okay, so nakaasa kayo in short ngayon sa padala ni Ma'am Bernalyn at sa business ninyo, tama? Oo, pero hindi naman ako nanghingi talaga sa kanya ng ganun kalaki ma'am. Manghingi talaga ako ng pera para, manghingi, yung may birthday lang, magbigay siya, pero yung buwan-buwan na magbigay siya sa akin na, oy, sa'yo yan, para gasto mo, hindi. Wala yun ma'am. Para pangbayad ng motor, meron. Hello, Lance? Hello po, ma'am. Yes, good afternoon, Lance. Lance, nandito sa line namin ngayon si Miss Bernalyn, si mama mo. Anong gusto mong sabihin kay mama mo? Umuwi na siya dito sa Zamboanga. Magkaayos sila ni Papa. Gusto mo na siyang umuwi dyan? Opo, ma'am. Namimiss mo na ba si mama mo? Opo. Gusto mo magkabati sila ni papa mo? Opo, ma'am. Ma'am, ito, ma'am, pagbalik naman ni Papa. Ulit ka dire sa Zamboanga, ma'am. Ayaw man ni Papa. Biyak ina imong laki dira. Nak, Ma'am? dili pa man pwede. Kasi kung umuuli si mama dira, magunsa man si mama. Si Papa walay trabaho. Ano may negosyo dari? May negosyo naman pala. Ano ba negosyo niya, sir? O, Yung mga pagkainan ma'am. Pero hindi naman yun ma'am kasi may pera pa man kami. Sabi pa nga niya ang tatay niya sa amin eh. December umuwi ako. April, pinapunta ko sila dito. Nung July, umuwi ulit ako. Ano pa ba ang kailangan? Pinupunta ko nga kami dyan April pero tagal na pala pa kayo ng kuha niya ng lalaki na yan. Niloloko niyo lang kami. Ma'am Naging Bernalyn. kaibigan. Ginawa po mga kaibigan. Pinagkaibigan po kami sa lalaki. Ma'am Bernalyn, if ever po, halimbawa, na magkausap kayo ni Sir Ralph ngayon, tatanggapin mo pa rin po ba siya? Mahal mo pa ba si Sir Ralph? Ayoko na po eh. Mahal mo pa ba siya, ma'am? Yun lang ang tanong Lagi ko. ko sinasabi sa kanya na maging okay kami para sa bata. Pero yung pipilitin pa ako na maging okay kami, ayoko na po. Sa kanya ma'am, mapauwi siya dito sa Pilipinas kasi yung ginawa niya sa amin pangloloko at saka yung business nila sa lalaki, may business man sila sa lalaki. May business sila ng lalaki? Meron, ma'am. Business. Anong pruweba mo, sir, na may business? Nandiyan yun ma'am, yung mga, kinuha pa nila yung, nakuha sila ng DTI. Okay. Permit. Ma'am Bernalyn, ito tapatang tanong lang may boyfriend ka ba ngayon o wala? Regardless kung sino yung lalaki. Wala po. Wala. Ikaw Wala ba po. may ibang kinakasamang lalaki? Dati po meron, pero ngayon wala po. Wala. Yun ma'am kasi dati meron, di ba? May Opo, point. pero ngayon wala na po. Kumbaga, kahit na wala na sa ngayon ma'am, may point at may basis naman yung pagrereklamo ni Sir Ralph. 'Di ba? Kahit sabihin ninyo na hindi kayo nagkakasundo, ayan ay normal po sa mag-asawa, hindi po ba? Mayroon po talaga mga instances Opo. lalo na tungkol po sa pera, sa mga OFW lalong-lalo na po dahil hindi naman po nila nakikita talaga kung saan po napupunta ang perang kanilang pinapadala. Pero baka naman po maaari pa kayong mag-usap kasi narinig niyo po ang kahilingan ng inyong anak, ma'am, at napakabata po ng inyong anak. Lahat pa niyang kaibigan doon sa Hong Kong ma'am, binabantaan pa niya. Baka makauwi daw siya ng Pilipinas, isasalin niya pa uwi yung nagbigay sa akin ng mga ebidensya. Isasalin nila pa uwi? Isasalin niya pa uwi. Gagastuhan daw niya. Marami kasi siguro siyang pera. Hindi natin alam, sir, kasi syempre, Oo. kung hindi na po nagsasabi ng totoo ang inyong misis sa inyo, wala na po tayong magagawa doon. I mean, hindi naman natin siya makokontrol kung anong kanyang gagawin. In any case, sir, kung talagang desidido po kayo na sinabi naman ni Ma'am Bernalyn, ayaw na niya. Tama ba, Ma'am Bernalyn? Ayaw mo na talaga sa mister mo?
Opo. Pero hindi alam niya po na hindi ko pinapabayaan yung bata simula. Ma'am, Lahat hindi yun binigay ko yung para sa bata. hindi po yun yung punto. Mula yung umalis ka, ako yung nagkuha na ng bata. O, ano, Siyempre, nagtatrabaho ako eh. Lahat binigay ko sa inyo. Ano ka? Ibinigay mo yun. Pag manghingi kami, manghingi yung anak mo, saka ka bibigay. Pero hindi kami nanghihingi sa iyo. Lahat ng padala ko? Hindi kami nanghihingi sa iyo hindi kami siya nanghihingi kahit ano. Alam nila yun. Kahit mga kapatid mo, alam Pero- nila kung anong problema natin. Huwag kang ano dyan. Pero ang iyang kwan sa iyo, nang loloko ka sa akin kasi pag uwi mo na yung July, hindi mo sinabi sa akin na may lalaki ka na pala. Sa Manila ka Sino nag-stay. sasabi sa mga lalaki? Ha? Bakit? Anong sinabi mo sa akin? Yung pag-uwi mo, ayaw mo na sa akin. Sabi ko, bakit? 'Di ba? Tinasahan mo ako na April ko pa sinabi sa iyo nung April nalaman ko April. na niloko mo ko at sinangla mo pala yung singsing na binigay ko, sinabi ko na sa iyo ayoko na. April pa nga. Pero June, nag-ayos tayo, 'di ba, June? Ano nag-ayos? Kaya nag-ayos. Nag-ayos tayo, June. Sabi Nag-ayos pa nga, tayo para sa bata. sabi pa mo nga sa akin eh. Ako, okay tayo para sa bata. Sinasabi ko yun sa iyo. Pero, kuha na lang yan. Palusot mo na lang yan. Okay. Hindi, kasalanan mo to lahat. Sa mga narinig ko po sa inyong dalawa, I think pareho po kayo may kasalanan. So hindi po tama na ibunto na ang sisi particularly kay Sir Ralph alone. Dahil ma'am, again, kayo po mismo ang umamin na nagkaroon po kayo ng ibang kinakasama o ibang boyfriend habang kayo po ay kasal. Regardless po kung ano po ang naging dahilan ninyo, kung ano po ang... Ma'am, Ma'am Bernalyn, Explain ko lang po yung sinasabi na boyfriend na. Ma'am Bernalyn, kayo ang umamin kanina. Umuo po kayo, di ba? Nagka-boyfriend po kayo, tama? Hindi, yung mga chat-chat lang po. Yung mga chat-chat. Inamin niya ganun. kanina. Ma'am, kakasabi mo lang sa akin kanina na nagkaroon ka ng ibang boyfriend. Opo, chat nga po. Oh, ma'am. Kasi wala po siya dito. Hindi naman kami nagkita eh. Ma'am, again, sinasabi ko nga, regardless kung ano po ang naging dahilan ninyo, hindi ko po kayo hinuhusgahan, okay? Ang sinasabi ko Opo. lamang po, kayo po ni Sir Ralph at kayo, Ma'am Bernalyn, pareho po kayong nagkasala. Pareho kayong may kasalanan. Base sa mga kwento ninyo, ano? Kung meron man pong issue doon sa pera ninyo, baka pwedeng pag-usapan ninyo ni Sir Ralph. Kasi yung bata po, ang hiling lang magkaayos kayong pamilya kahit siguro hindi na kayo mabuo na magkakasama sa isang bahay. At least man Kaya lang, po. oo nga Ma'am Bernalyn, saglit lang po. At least man lang makita kayo na magkasama, na magpamilya siguro, na makita niya si mama niya at si papa niya na kahit papaano ay magkausap, 'di ba? Na maayos kayong dalawa, hindi yung ganito na para kayo nagsasabong. Hindi po ba? Opo. Kailan ka ba makakauwi dito, Ma'am Bernalyn? Hindi ko pa po alam kasi kakauwi ko lang last month eh. Oh, kaso nga ma'am, hindi mo nga sinabi sa kanila na umuwi ka, hindi ba? Hindi, Oh. pumunta ako sa kanila, kasama ko sila. Oo nga ma'am, pero hindi niya sinabi. late mo nang sinabi, ma'am. So Nagtanong kailan pa ka ako sa ulit kasama niya. uuwi? Kailan po kaya kayo uuwi ulit? Hindi ko po alam. Hindi na daw siya ko pa uuwi, po ma'am. talaga alam, Sabi ma'am, niya. kasi kakauwi ko lang. Nagdedepende din po sa employer ko kung pauwiin pa kami or sa susunod pa or kailan pa. Sige po ma'am. Ganito na lang po Ma'am Bernalyn ha. Iko-coordinate po na, wag niyo po ibaba yung linya at iko-coordinate po namin sa inyo kailan po kayo makakauwi ha. Para po sana man lang makapag-usap kayo ni Sir Ralph regardless po kung ano yung magiging action naman ni Sir Ralph. Kasi si Sir Ralph mukhang desidido na din siya na pauwiin kayo dito, magsampa ng kaso at matuluyan po kayo. So, ayan po ay different magsampa na talaga issue. Ang pag-usapan nyo po yung tungkol sa bata. Ha? Ganun na lang po Ma'am Bernalyn. Wag nyo pong ibaba yung telepono at kakausapin po kayo ng isa sa aming mga staff sa kabilang linya. Maraming salamat po Ma'am Bernalyn ha. Opo, thank you po. Salamat po. Sir, ganito na lang po. Kasi base po sa usapan nyo ni Ma'am Bernalyn kanina, talagang desidido na siya na ayaw na niya sa inyo. Sinabi naman din niya, nagka-boyfriend siya, although ngayon daw, wala. So, ano po ang gusto niyong action dito, sir? Kasuhan na lang siya. Gusto ko kasuhan sila dalawa ng lalaki niya, ma'am. Sige, ganito na lang sir. Ibigay mo yung contact number ni Odessa sa staff namin sa kabilang booth po. Tatawagan natin si Odessa tapos tatanungin natin siya kung willing siyang mag-testify, magbigay ng testimonya tungkol doon sa sinasabi ninyo na karelasyon ng inyong asawa. Okay. Oh, kasi Willing to siya magsalita, ma'am.
Kasi maaari naman pong kasuhan kung nais niyo po talaga, pwede pong adultery yan. Kung ang inyong misis ay may kinakasama Ito po po, ma'am. tuwing umuwi Pangalan dito. niya sa messenger, ma'am. Odessa May. Sige po, ibigay niyo sir yung contact information yan para tawagan po natin ha. So ganun po ang mangyayari sir, ihanda po natin yung mga papeles para makasuhan ninyo si Mrs. Pagdating naman po doon sa bata, kagaya po nung nabanggit ko kanina, pag-usapin po muna kayong dalawa ha. Kasi again, minor de edad po yung anak ninyo. As much as possible, gusto po natin kung ano yung pinaka makakabuti sa anak ninyo. Kasi yung pagbabangayan niyo sir, yung anak niyo lang din ang nag-suffer eh. Hindi po ba? Kahit ano pong usap natin kay Ma'am Bernalyn, tinatanggi niya na may boyfriend siya eh. Tinatanggi niya talaga, ma'am. Ayaw niyang magsabi ng Katotohanan. meron. So, wala naman din tayong magawa. Pero kitang-kita naman po kanina mga kapatid sa litrato na nakahubad yung lalaki, di ba? Parang sa akin naman, bakit ka nga naman tatabi sa isang lalaki na hindi mo asawa na ganyan ang itsura? I mean, not physically po na itsura, but yung nakahubad, di ba? So, may point naman po si Sir Ralph, di ba? Bilang isang asawa, karapatan niyo po na maghinala at maging basihan po yan ng inyong pagsiselos o basihan na may lalaki talaga si Mrs. So, wag po kayo mag-alala, sir. Tutulungan namin kayo na ihain po yung reklamo. Yung pagdating po sa anak ninyo, sustento, kustodiya, pag-aaral po ng anak ninyo, yan, mas maganda pag-usapan niyo muna ni Mrs. So, kaya din po namin i-coordinate kay Mrs. kung kailan siya available para makipag-usap ulit. Ganun na lamang po. Sige po, sir, kausapin namin kayo sa kabilang studio, ha? Sige po. Salamat po, Sir Ralph.